somewhere out there, somewhere far away. I want Si Yang Kai ay mahimbing na natutulog na may kakaibang unan. Sa kanyang panaginip, nakikipaglaban siya. Nagising si Yang Kai mula sa bangungot na ito na pawis at gulat, na nagpapahiwatig na maaaring mayroon siyang hindi malilimutan o nakakatakot na karanasan. Si Yang Kai ay nakikipaglaban kay Joe Jun. Sa gitna ng laban, tila nagsisikap si Yang Kai na mag-evolve, na nagpapahiwatig na sinusubukan niyang magpalakas o magbago sa isang mas mataas na antas ng kanyang kapangyarihan. Matapos ang laban, nakatayo si Yang Kai sa ibabaw ng kanyang natalong kalaban. Naisip niya na kayanan niyang talunin kahit ang kanyang sarili, at wala na siyang kinakatakutan sa mundo. Muling nagising si Yang Kai mula sa isang panaginip, kung saan nakita niya ang isang anino. Sa pagkakataong ito, natakot siya sa kanyang panaginip at nasabing, ang babaw naman ng panaginip ko. Tinitignan ni Yang Kai ang isang itim na bato at napansin niyang parang mas magaan ito kaysa dati. Nagulat si Yang Kai nang biglang lumutang at umilo ng kulay ube ang itim na bato. Pagkatapos, nagbago ito at naging isang nakabukas na libro, na lumapag sa mesa. Kita sa mukha ni Yang Kai ang kanyang pagkabigla. Nakatingin si Yang Kai sa nakabukas na libro sa sahig, na tila malalim ang iniisip. Pagkatapos, hinawakan niya ang misteryosong nagliliwanag na libro na tila may reaksyon o sumisipsip ng enerhiya. Tinitignan ni Yang Kai ang libro at napansin niyang walang nakasulat dito. Sinubukan niya itong punatan ngunit hindi niya ito magawa. Naalala niya na natagpuan niya ang batong ito sa bundok habang nangangaso, at hindi niya inakalang isa itong libro. Nag-iisip si Yang Kai, ano naman kaya ang silbi ng itim na librong ito kung walang nakasulat? Bigla namang may lumitaw na mga salita sa libro, dugo ang hinihingi, ang gintong katawan ay bababa, hindi isang himala, kundi isang gintong immortal. Napansin ni Yang Kai na ang mga salitang ito ay may nakakatakot na aura. Binasa ni Yang Kai ang mga salita na lumitaw sa libro, dugo ang hinihingi, ang gintong katawan ay bababa, hindi isang himala, kundi isang gintong immortal, maipagmamalaking gintong katawan, naghahari sa bakod, hindi matitinag na espiritu, bababa ba ito? Pagkatapos, nagliwanag ang mga salitang, hindi matitinag na espiritu, bababa ba ito? Nagtataka si Yang Kai kung may kaugnayan ang batong ito sa kanyang panaginip. Nagpasya si Yang Kai na subukan ang nakasulat sa libro. Sinubitan niya ang kanyang daliri at pinatakan ng dugo ang libro. Pagkatapos, may lumabas na isang kulay ube na vortex at isang maliwanag na liwanag. Habang hawak ni Yang Kai ang libro, sinabi niya, dugo ang hinihingi, ang gintong katawan ay bababa. Pagkatapos, bigla siyang napapaligiran ng maliwanag na liwanag. Sa gitna ng ilaw ay may lumabas na kalansay. Pagkatapos nito, nawala na ang libro. Napansin ni Yang Kai na tila niloloko siya ng kalansay kaya sinabi niya, ang yabang mo naman, isa ka lang kalansay. Biglang umatake ang kalansay kay Yang Kai, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Nakita na lang ni Yang Kai ang kamay ng kalansay na dumidikit sa kanyang dibdib. Pagkatapos nito, napasigaw na lamang siya sa sakit habang nakahiga. Nalaman ni Yang Kai na gusto ng gintong immortal na kunin ang kanyang katawan at isipan. Sinabi niya, hindi ako magpapasakop sa iyo. Pagkatapos, nakahiga na lamang siya sa sahig. Nang magising siya, nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya at kung ano ba talaga ang itim na librong iyon. Nakakita si Yang Kai ng isang itim na libro na walang nakasulat. Biglang may lumitaw na mga salita na nagsasabing kailangan ng dugo para bumaba ang isang gintong immortal. Sinubukan ni Yang Kai ang nakasulat at biglang lumabas ang isang kalansay na umatake sa kanya. Nalaman niya na gusto ng kalansay na kunin ang kanyang katawan. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, napansin niyang nawala na ang kanyang mga sugat at mas malakas na siya. Nag-iisip si Yang Kai, pero nasa ikatlong yugto pa lang ako ng tempered body, hindi dapat magkaroon ng ganitong pagbabago. Pagkatapos, nagulat siya at nagtanong, nasaan na kaya ang itim na libro? At sumigaw, lumabas ka. Biglang lumabas ang itim na libro sa lupa. Kinuha ni Yang Kai ang libro at sinubukang itago at ilabas ang libro. Sinubukan ni Yang Kai ang 6 Poems Instruction na nakasulat sa libro. Pagkatapos, nakaramdam na naman siya ng sakit.
Sabi niya, 3 hakbang pa lang iyon ng 6 palms instruction. Wala pa itong 1% ng tempered body record at nahihirapan na akong magpatuloy. Sinabi ni Yang Kai sa kanyang sarili, magtitiyaga ako. Sinubukan niyang magsanay muli ngunit napasigaw siya dahil sa sakit. Sinubukan muling magsanay ni Yang Kai pero napasigaw pa rin siya sa sakit. May lumalabas na kalansay sa bawat pagsasanay niya. Pagkatapos ng kalahating oras, nagpahinga muna si Yang Kai. Sabi ni Yang Kai, ganito pala ang pakiramdam. Nabasag ko na ba ang tempered body 3rd stage at pumasok na sa 4th stage? 3 taon akong nagsanay para makarating sa 3rd stage pero ngayon, sa loob lang ng kalahating oras, nakalusot na ako. Nagulat siya na sa loob lang ng kalahating oras ay nakapag-level up siya. Ang galing naman ng tempered body technique na ito. Biglang nagsuka si Yang Kai ng itim na likido. Sabi niya, ito ba ang mga impurities sa aking katawan? Ang pagsasanay ng tempered body boundary ay nakakatulong para mabawasan at maalis ang mga impurities sa katawan. Naranasan ko na ito dati pero hindi ganito kabilis. Sabi ni Yang Kai, bagamat nakapag-level up ako sa pagsasanay na ito, wala pa rin akong nakikitang pagbabago sa tempered body records this technique, 1% pa lang ang napapaunlad ko sa resulta nito. Paano kaya kung 100% ang makamit ko? Sa malayo, may babaeng nakamaskara na nakatingin kay Yang Kai. Sabi niya, hindi ba? Seryosong nagwawali si Yang Kai. Sabi ng mga kasamahan niya, Yang Kai, anong ginagawa mo? Mahigit 1 oras ka nang nagwawali sa isang lugar na iyan. Bulong naman ng nakamaskara, ang weirdo naman nito. Hindi sila pinapansin ni Yang Kai. Sabi niya sa sarili niya, bagamat totoo ang tempered body technique, kalahating oras lang ako pwedeng magsanay araw-araw. Anong gagawin ko sa buong araw? Habang nagwawali si Yang Kai, nabunggo niya ang ibang kasamahan niya. Sabi ni Yang Kai, ayos ka lang ba? Sabi ng kasamahan niya, ayos lang ako. Sabi ng isang kasamahan niya sa isip niya, kailan kaya naging ganito kalakas si Yang Kai? Para akong bumangga sa pader na gawa sa ladrilyo. Biglang naisip ni Yang Kai, kailangan ko nang umalis ngayon. Sabi ni Yang Kai sa isip niya, kailangan ko nang umalis ngayon. Bigla siyang tinanong ng kasamahan niya, saan ka nagmamadali? Sabi ni Yang Kai, pupunta ako sa contribution hall. Saan pa ba? Sa isip-isip niya, ngayon pala ang 8 ng buwan. Tuwing 8 ng buwan, inilalabas ang mga contribution points ng mga disipulo. Kaya maraming disipulo ang pumupunta sa contribution hall para kunin ang kanilang mga puntos. Sabi ni Yang Kai, nagkakaroon ako ng 10 contribution points dahil sa pagwawalis pero 6 na beses akong hinamon noong nakaraang buwan kaya kada pagkatalo ko, nababawasan ako ng 1 puntos. Natalo ako ng 6 na humamon sa akin kaya 4 na puntos lang ang makukuha ko ngayong buwan. Sa isip niya, magwawalis na lang ako para makalimutan ko ito. Si Yang Kai, isang disipulo, ay gumaling sa pagsasanay gamit ang tempered body technique, ngunit limitado ang oras niya sa pag-ensayo. Sa kabila nito, determinado siyang magpatuloy. Pumunta siya sa contribution hall para kunin ang kanyang puntos, kahit na nabawasan ito dahil sa mga hamon. Ipinapakita ng kwento ang pagtitiyaga at determinasyon ni Yang Kai sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. Pumunta si Yang Kai sa contribution hall sa hapon para iwasan ang maraming tao sa umaga. Ginaisang niya si Treasurer Meng na nagalit dahil naantala ang kanyang panaginip. Sa kabila nito, kinuha ni Yang Kai ang kanyang contribution points, na nagpapahiwatig ng kanilang regular na transaksyon at palakaibigang relasyon. Ibinigay ni Yang Kai ang kanyang pilak kay Treasurer Meng at tinanong kung ilan ang kanyang contribution points. Nalaman niya na mayroon siyang 12 puntos. Hindi ito sapat para makabili ng mamahaling halaman. Ipinagtataka ni Yang Kai kung paano napunta ang isang precious tempered essence pellet sa contribution hall at kung bakit hindi pa ito na-redeem. Sinabi ni Treasurer Meng na kanya pala ito at walang ibang nakakaalam. Nangako si Treasurer Meng na ipapalit ang kanyang kayamanan para sa contribution points ni Yang Kai, ngunit ayaw makipag-usap ni Yang Kai dahil alam niyang masaya lang si Treasurer Meng sa pagkatalo niya. Pinayuhan ni Treasurer Meng si Yang Kai na bumalik sa kanyang pinanggalingan dahil hindi ligtas ang High Heaven Pavilion para sa kanya. Ngunit wala nang ibang lugar na babalikan si Yang Kai. Napagtanto ni Treasurer Meng na nagbiro lang siya tungkol sa tempered essence pellet. Karaniwang nakakaramdam ng pagkabalisa si Yang Kai sa Black Plum Village, ngunit hindi ngayon.
Nag-iisip si Yang Kai kung dahil ba ito sa Golden Skeleton. May mga taong nakatingin sa kanya, nang may halong pagkainis. Nang pumasok si Yang Kai sa isang gusali, nagtataka siya kung may kapwa-disipulo sa mga lalaking nakita niya. Binati niya ang isang auntie, at naisip na normal lang makakita ng mga kapwa-disipulo sa Black Plum Village dahil malapit ito sa High Heaven Pavilion. Bumili si Yang Kai ng isang sako ng bigas. Sinabi ng nagtitinda na bumibili lang siya ng bigas isang beses sa isang buwan at nagtanong kung sapat na ba ito para sa kanya. Sumagot si Yang Kai na halos sapat na ito. Sinabi ng nagtitinda na sinungaling si Yang Kai dahil sa payat niyang pangangatawan, halata na hindi siya kumakain ng sapat. Sumagot si Yang Kai na paminsan-minsan siyang nangangaso sa bundok para malabanan ang gutom. Sinabi ng asawa ng nagtitinda na kunin ang lumang bigas sa likod at ibigay kay Yang Kai. Nagtanong si Yang Kai kung paano ito makatarungan dahil kailangan din nilang kumita ng pera. Sinabi ng asawa ng nagtitinda na kukunin niya ito para kay Yang Kai. Iniisip ni Yang Kai na tuwing bibili siya ng bigas, ang mag-asawa ay laging naghahanap ng iba't ibang dahilan para bigyan siya ng mas maraming bigas. Sa katunayan, palagi silang nagbibigay ng magandang bigas, hindi lumang bigas. Nagpasalamat si Yang Kai sa nagtitinda.